Good evening po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay may bagyong pumasok sa Pilipinas. Kaninang mga alas 6 ng hapon po mga kababayan. Kaya ingat-ingat po tayo. At ang bagyo naman ay sinasabing hindi naman po tumama sa kalupaan. Siguro nasa itaas lang daw po yung bagyo dumaan. At pag-usapan po natin ngayon mga kababayan, ito pong privilege speech ni Senator Lorin Ligarda kagabi na kung saan po ay nahubaran po siya ng sarili niyang maskara sa kanyang speech sa Senado kagabi sapagkat nang kinampihan niya mismo si CPP-NPA leader o founder Juma Sison. So yun po ang mainit na issue ngayon mga kababayan. Kaya yan po yung ating pag-usapan ngayon. At bago dyan natin ipagpatuloy, ay inimbitahan ko po kayo na mag-like at subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. At pakishare na lamang po ninyo sa inyong mga kaibigan sa mandako sa mundo. Click na rin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video. At katulad ka po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong si Senator Lorin Ligarda mga kababayan ay nagkaroon ng privilege speech kagabi at doon nakita na nahubaran siya sa tunay niyang pagkatao sa Senado nang kampihan niya mismo si Juma Sison na siyang leader ng CPP-NPA at founder ng Partido Komunista ng Pilipinas. At para po sa mga hindi pa ganap na nakakilala ni Senator Lorin Ligarda, si Senator Lorin Ligarda po mga kababayan ay isang veteranang senador. Pabalik-balik na po ito dyan sa Senado. Siguro may 3 bisis na ito pabalik-balik. Ito ay panahon pa ng mga Cory Aquino o basta panahon pa ng mga dilawan ito mga kababayan. At dito ay maliban na pabalik-balik siya doon sa Senado sapagkat siya po ay veterana na senador, ay kilala din po itong dilawan. At ito ay dating ABS-CBN reporter at broadcaster, mga kababayan. Dahil po sa kanyang karir, ay tumakbo siya bilang senadora at successful po siya sa kanyang pagtakbo. At dito, nakapagtataka naman mga kababayan sa puntong ito na kung bakit tinangkilik pa itong babaeng ito ng ating mga kababayan. Naging successful sa kanyang pagtakbo sa mga nakaraang eleksyon, national election noong Mayo. At dahil na rin sa pagkawalang pag-iingat sa ating mga kababayan. Yan po yung aking nakikita sapagkat una, lalo na sa ating mga kababayan, mga kabataan, hindi po talaga kilala at hindi po sinisiyasat itong pagkataong sa babaeng ito ni Senator Lorin Ligarda mga kababayan. Kaya po siya ay nanalo. Kaya tanong ko po, sino ba ang maaring sisisihin dito sa kanyang pagkapanalo sa pagka-senadora noong nakaraang national election? Hindi po ba tayo na rin ang ating mga kababayan? Pero sa akin po na parte, hindi ko po ibinoto ito sapagkat kilala ko ang babaeng ito. Ang masisisi po nito,
pagpamanhin ko po sa inyo mga kababayan, ah, ay itong ating mga kababayan na hindi po nagsiyasat sa kandidato. Magaling po na magsalita ito sapagkat dating broadcaster ito at journalist. At dala niya ang kanyang plataforma bilang environmentalist or yung sinasabing makakalikasan siya. At marami siyang gimmick sa kanyang kampanya, sayaw-sayaw. Pero sa totoo lang mga kabayan, pagka ito noon na interview ng mga reporter, hindi po ito nakakaharap ng diretsahan. Malikot po yung mata nito, mga kababayan. Sapagkat mayroon po siyang tinatagong agenda na katulad ng natuklasan kagabi na mayroon pala siyang malalim na ugnayan dyan po kay Juma Sison. Hindi ko po sinasabing na member siya ng Communist Party. Hindi po. Ang ibig ko lang pong sabihin na mayroon pong silang ugnayan ni Juma Sison. Kung ano man yan ay hindi po natin alam. Pero subalit ito ay kinampihan niya, mga kababayan. Ibig sabihin, mayroon po siyang hidden agenda. Pabor po kay Juma Sison. Kung inyo pong natatandaan noon, mga nakaraan dekada, mga kababayan, dyan po sa Senate at senadura pa rin po siya noon, ay kinampihan po niya ang CPP-NPA. Mayroon pong dokumento niyan, mga kababayan. Nangahulugan na itong si Senator Loren Legarda ay may malalim na ugnayan dyan po kay Juma Sison. At kagabi nga, nakapagtataka ng kinampihan niya si Juma Sison, mga kababayan. Ito si Senator Loren Legarda, mga kababayan, ito ay dilawan ito. Original na dilawan ito, mga kababayan. Nakapagtataka, kasi nga naman itong ating political party system sa atin ay marami. Tinatawag na multi-party system. Siya po ay kaanib dati ng NPC. At nagtumakbo ng pagkasenador uli noong nakaraang national election. Pumasok po siya doon po sa unity team. Alam niyo naman noon, hindi naman mahigpit ang screening noon. At yan po ay nakapasok siya at malaya siyang nakapagpangampanya. Dala ng kanyang plataforma. Tandaan po natin, dati dilawan ito, mga kababayan. Alam niyo naman, yung ABS-CBN, dilawan yun. Na media channel. Ngayon mga kababayan, ay dahil dyan sa kanyang pagsalita ay nahubaran siya. At mismo, noong dating kadre, sila Ka-Eric at mga kasamahan pang member kaanib sa kay Juma Sison noon, ay nagsalita po ngayon. Pakinggan po natin itong pahayag ni Miss Alma Gabin, mga kababayan, na dating kadre na nagsasalita tungkol po sa kay Senator Loren Legarda. Involvement niya, kaya gusto niya i-resolve. Gusto niya maligtas siya doon sa Anti-Terror Act, hindi siya makapanagod doon. Medyo surprising sa iba na hindi kilala si Loren Legarda kasi ang ganda-ganda ng sinasabi niya nung campaign.
syempre para makuha yung boto ng mga tao. Pero alam natin na pag nakaposisyon na siya, babalik siya doon sa pagiging aliado niya. Hindi naman siya CPP member, pero malaon na siyang aliado. Alam siguro ito ni Ka-Eric. Yes. Kasi Agree. nung bagong itinayo ang Makabayan Block, isa siya doon sa mga naging part sana ng Makabayan, pero nag-stay siya sa kanyang party. Pero matagal na siyang nagsusuporta, kaya ganun yung gigil niya, yung sinasabi niya. At it's high time, since siya naman nag-expose sa sarili niya, marami na rin ng taong bayan na siya ay aliado. At kung hindi siya bibitaw doon sa suporta niya sa CPP, hindi siya karapat-dapat na maging senator. Yun po mga kababayan, ang pahayag ni Miss Alma Gabin. So malinaw po ng sinabi ni Miss Alma Gabin mga kababayan. Kaya dito, siyempre, sino nga po ba ang ating sisisihin dito sa pangyayaring ito? E di siyempre, tayo rin po, ating mga kababayan na hindi nagkilatis doon po sa kanyang kandidatura noon at ibinuto. Kaya nakita ninyo mga kababayan, nagiging viral ngayon ang balitang ito mga kababayan. So nakita ninyo na ibinoto noong nakaraang eleksyon, national election, at nanalo si Loren Legarda mga kababayan. Ngayon, nagrereklamo tayo. Marami pong nagchat-chat o nag-komento na bakit daw ganyan si Loren Legarda. Ayan po yun mga kababayan ang problema. Kasi hindi po natin talaga ninyo kinikilatis itong kanyang kandidatura noon. Kaya po siya lumusot. At alam niyo naman na magaling magsalita ito. So yan po yung dahilan. At kilala po ito na Dilawan mga kababayan. Original Dilawan. Ay yung pagdating sa unit team at pumasok to sapagkat ito ng ating sistema ng pamahalaan natin ay multi-party system. Kaya sinong mang individual dyan na gustong tumakbo ay malaya po siyang tumakbo at malaya po siyang mamili ng kanyang partido. Siyempre, ang pinakamalakas na partido noon ay itong unit team. At welcome lahat po yung mga kandidato at kasama po siya. Hindi niyo napapansin mga kababayan pag in-interview ito si Loren ay hindi po siya talaga nakaharap yung kanyang mukha doon sa kamera na incline ng bahagya at hindi makatutitig yung kanyang mata doon sa nag-interview. Ano po ibig sabihin noon? Isang indikasyon na mayroon po siyang hidden agenda doon po sa terrorist group. Yan ka pong sinasabi ni Kaina, ni Miss Alma mga kababayan. Malinaw po yan. At iyon po ay sinuportahan din ni Ka-Eric na dati din pong kadre dyan po sa CPP-NPA. Ngayon, nalalaman natin ang dahilan. Siguro, sa susunod na eleksyon, ay mag-isip-isip na po tayo. Aralin na po natin itong kandidatura nito. Kung palulusutin pa ninyo ito, wala na pong wala na pong tayong maring masisising iba. Maliban na rin po sa atin. Para po sa akin, hindi ko talaga ibinoto ito sapagkat matagal ko nang kilala ito, mga kababayan. Kaya hindi ko ibinoboto ito. Kaya po, sunod na eleksyon, dapat maging maingat na rin po kayo, mga kababayan. Yan po yun kasi dito sa politika, mga kababayan, ay pagdating po dyan sa panahon ng eleksyon, lahat po ng kandidato dyan
ay welcome kung saan siya naisusuporta na partido. Yan po mga kabayan. Wala na pong screening yan dyan. Kaya dapat ang mag-screen ito pong taong bayan, ito pong mga butante. O ito, si Loren Legarda, matagal na naging senador ito, pabalik-balik dyan po sa Senado. Veteranang senadora ito. Sa panahon ng mga dilawan. Nakadalawang balik na ito. Ay, mga kababayan, ito, mga pangatlong balik na ito ngayon. Kung ako po hindi nagkakamali. Kaya dito po sa issue na ito mga kababayan, ay tatandaan ninyo yung mga kandidato kung ano nga ba yung kanilang talagang o makilatis ninyo ng husto bago ninyo iboto mga kababayan. Kasi ito nga ngayon na dali ang taong bayan tungkol po sa napakagaling magsalita nito sapagkat dating journalist ito. Yung mga buladas niya nung ni Loren Legarda sa panahon ng eleksyon, makakalikasan daw po siya, at umanib ito sa Partido NPC, yung original na partido. At yan ngayon ay nagiging problema sa ating bayan. Ito pong multi-party system, sapagkat dyan po sa multi-party system ay kanya-kanya pong takbo dyan, wala pong limitadong pagtakbo dyan. Ay dapat po yan ay maamindahan po sa ating kongreso yan. At dito sa puntong ito na ating pinag-usapan mga kababayan ay nakalulungkot na yung bansa natin na sa kabila ng pagsisikap ng ating Pangulong Marcos na maiangat ito, ay pagkatapos marami pa ring anay dyan po sa ating pamalaan na sumisira pailalim. Yan po mga kababayan. So, pag-usapan ulit natin mga kababayan ito pong ibang issue sa tungkol naman po sa issue ng ating bansa dyan po sa Amerika mga kababayan. Ito pong sinasabing hate crimes in US. Ayun pong galit ng mga ibang lahi dyan po sa Amerika ngayon, sa mga Asyano. Kung inyo pong natatandaan, ito pong na issue na ito mga kabayan ay ilang buwan na po ito. Pero paulit-ulit pong ginagawa ito dyan po sa nangyari sa Amerika. Nakapagtataka naman kung bakit galit na galit itong ilang mga tao dyan sa Amerika. Palibhasa yung Amerika ay halo-halo po yung tao dyan. Mayroong African black, mayroong European dyan, karamihan dyan, Europeans. Pero nung bagong nangyari mga kabayan ito, pagka ikaw ay naglalakad ka dyan sa sidewalk, mayroong biglang kasabay mo dyan na bigla ka na lang susuntukin. Yan po yung mga kaso dyan mga kababayan. Aatakihin ka na naman bigla ng karamihan dito itong mga black Africans At yung nakaraan, itong isang Filipino-Americans na nailigtas na yung kababayan Pilipino na sinuntok dyan po sa sidewalk ng New York. Dinirisbakan siya ngayon doon po sa
uh, MMA fighter na Filipino-Americans, mga kababayan. So ito pong isyong ito, matagal na po ito. Pero ngayon ay inaddress na talaga ng ating gobyerno sa katauhan ni Ambassador Romualdez sa Amerika tungkol po dyan sa hate crimes na ito sa US. Kaya sabi dito, Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez. Ayan po. Papakita ko po sa inyo para wala kayong masabi. Baka sabihin nyo gawa-gawa lang. So ito po yun. Sabi dito, Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, said the Philippines has sent a diplomatic note to the U.S. State Department at the height of the Asian hate crime in 2021. Last year pa ito, mga kababayan. So dito, nai-address na talaga ng formal na nai-address doon sa ating pamahalaan. This was Romualdez's reply to the query of Senator Ana Teresa Risa Hontiveros on what the Philippine government had done to address these cases involving Filipinos living in the US. Kaya nga po inaksyonan na ng ating gobyerno. Kaya po sa pangyayaring ito na marami nang nabiktima diyan po sa Amerika na ating mga kababayan, hindi lamang mga Pilipino, mga kababayan, kundi itong ibang mga Asian species din na nakatira dyan sa Amerika, ay ganun din po ang treatment ng ilan dyan. Kaya nga po ngayon ay itong query, sabi dito, comes a senator Filipino elderly was attacked in New York. Uulitin ko po. No? The query comes as another Filipino elderly who was attacked in New York City over the weekend in what the U.S. authorities branded as a hate crime against Asians. So yun po yung ating sinasabi kanina. Ayun po yung nangyari, no? The ambassador on Wednesday virtually attended the commission on appointments declaration on his interim appointment as the Philippines top envoy to the U.S. We have sent a diplomatic note to the State Department, especially at the height of all this last year, Romualdez said. So formal na po talagang binigyan ng diplomatic note doon po sa State Department para po may saayos po itong tinatawag na Asian hate crimes, mga kababayan. So dyan, mga kababayan, ay marami nang naggolpe, mga kababayan nating mga Pilipino. Di ba? Nagogolpe, bigla ka na lang kasabay mong negro, bigla ka na lang upakan. Di ba? At kamakailan, mayroong Filipino lawyer doon na nabaril. Doon po sa airport. Kasama po yun doon sa tinatawag na Asian hate crimes, mga kababayan. Nung nakarang una pa, karamihan ito nangyayari dyan po sa lugar ng New York. Dito sa bandang west, sa California, ay hindi po masyado ang nagaganap dyan na mga kasong ganito. Doon po sa New York ang grabe. Kaya ating po mga kababayan na nakatira dyan po sa Amerika ngayon, mag-ingat po kayo. Sapagkat kahit na mayroon pong investigasyon ngayon, mayroon ng action yung US government dyan sa Asian hate crimes, ay yung pong mga luko-luko dyan, hindi pa rin po ninyo dapat pagkatiwalaan. Kasi ulit-ulitin po ito, mga kababayan. At lalo na't higit doon sa bigla na lang pong namamaril yung iba dyan. Kaya
Wala na pong safe ngayon mga kababayan. Saan man tayo pumunta. Ang ating pong kailangan ay prayer at mag-ingat sa ating paglalakad. So yun po yung usapin dyan po sa Asian hate crimes mga kababayan. So, uulitin ko po natin yung ating pinag-usapan kanina. Ito pong privilege speech ni Senator Loren Legarda ay nahubaran po siya ng maskara sa kanyang pagkampi doon po kay Juma Sison. At narinig po ninyo ang pahiwatig nung in-interview yung dating kadre na si Alma Gabin, mga kababayan, ay nagsalitang tuwiran tungkol po kay Senator Loren Legarda. So, yan na, mga nagkaintindihan tayo mga kababayan. At maaari po kayong mag-react dyan, mag-comment sa comment section. At muli po tayong magkikita sa sunod po natin video. God bless us all.